Ano nga ba ang wika ng mga taga-Talakak? Talaandig o tinalaandig. Ito ang tawag sa kanilang wika. Nakakalito lalo na kung hindi ka pamilyar sa wikang ito dahil kakaiba ang mga salita at pamamaraan ng pagsasalita. Ang mga sumusunod ay ang mga parirala na nasa anyong Filipino at ang salitang katumbas ng mga ito sa talaandig. Una na riyan ay ang salitang magandang umaga. Kung sa talaandig, ito ay sinasabing maayad ha masalam. Ano ang ginagawa mo? Tag-ino ka. Halika nga rito. Dumini ka anay. Nasaan ka? Hindo ka. Ngayon ay aalamin naman natin kung ano ang mga technique ways ng mga taga-Talaka. Ang iba sa kanila ay gumagamit na ng cellphone, pero keypad lamang at ginagamit upang makipagkomunikasyon sa kanilang kamag-anak na nasa ibang lugar. Sa kabilang banda, ang mga kabataan naman ay mas prominente sa teknolohiya. Touch screen na ang ginagamit nila dahil na rin sa pangangailangan ng cellphone sa paaralan. Sa konklusyon, ang kultura ng mga talaandig ay tunay na kakaiba. Ang ama ng aking ina ay purong talaandig at ang ibang mamamayan sa amin. Kaya ako ay namulat sa kanilang mga kultura at kaugalian. Sa maraming bagay na nag-iiba ang talaandig kung ikukumpara sa mga Cebuano. Iba ang kanilang mga paniniwala at pananaw sa buhay. Gayunpaman ay hindi nagkakaiba ang kanilang value sa atin. Ang kanila lamang nais ay mabuhay ng payapa, tahimik at masagana. Huwag sana nating husgahan ang mga katutubong pangkat dahil lamang naiiba sila sa atin sa maraming aspeto ng buhay. Bagkus, dapat tayo ay maging bukas sa pag-intindi sa kanilang mga kultura. Hayaan nating maging malaya sila sa pagpapakita ng kanilang mga value o paniniwala. Dapat natin irespeto ang kanilang wika at tanggapin natin ang pagkakaiba-iba. Ang Pilipinas ay binubuo ng mga isla kaya normal lamang na mayroon tayong pagkakaiba-iba sa mga kultura at ang ating mga paniniwala. Ang susunod naman nating tatalakayin ay ang mga rekomendasyon. Una rito ay ang rekomendasyon para sa mga kabataan. Sa kabila ng laganap na paggamit ng teknolohiya, dapat isaalang-alang ang pagre-reserba ng sariling kultura. Hindi lahat na napapanood sa TikTok, Facebook o saan mang social media platforms ay nararapat gayahin. Mas mabuting gamitin ang social media sa mga produktibong paraan na nagpapakita ng pagpapayaman ng ating mga kultura. Gayon din sa mga katutubong wika at kultura, dapat itong pagyamanin at ipreserba ng mga katutubo. Sa kabila ng kontemporaryong mundo natin ngayon, ang ating kultura ang tunay na yaman natin dahil ito ang bumubuo sa ating pagkatao. Ngayon, dadako naman tayo sa mga rekomendasyon para sa mga magulang sa ating lokal na pamalaan at maging sa ating pambansang gobyerno. Aking unang tatalakayin ang para sa mga magulang. Bilang mga magulang, nararapat na tayo ang manguna sa ating pamilya lalo na ang ating mga anak sa pagpapreserba sa ating mga pinapahalagang kultura. Hikayatin natin ang mga kabataan na pagyamanin ang sariling atin dahil ang ating kultura ang sumisimbolo sa ating pagkatao. Ngayon, dumako naman tayo sa ating mga lokal na pamalaan. Ang mga lokal na pamalaan ay dapat magkaroon ng mga proyekto na naglalayong magpreserba o magpalaganap sa ating mga kultura, lalo na sa mga kabataan para na rin sa kapakanan ng mga sumusunod na henerasyon. At ngayon, dumako naman tayo sa ating panghuling rekomendasyon. Ito ay ang para sa ating pambansang gobyerno o pamalaan. Ang ating pambansang gobyerno ay dapat gumawa ng mga batas na naglalayo magpreserba ng iba't ibang mga kultura dito sa Pilipinas. Maaari din pagyamanin nating pambansang pamalaan ang iba't ibang mga natatanging kultura na matatagpuan sa lahat ng pulo sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagpromote ng mga ito sa mga turista na galing sa ibang bansa.
Sa larangan ng mga edukasyon, dapat magbigay ng mga activities na tutulong upang mas malinang pa ang pagpapahalaga ng mga mag-aaral sa kanilang mga kultura. Dahil ang gobyerno ang may pinakamalaki at epektibong kapangyarihan, sila ang mga nasa taas ang tiyak na makakatulong sa atin, mga mamayan, upang mas lalo nating mapagyaman at higit sa lahat, may pakita sa buong daigdig ang kakaiba at ang humubog sa ating pagkatao na mga kultura. Sana'y may natutunan kayo sa aming presentasyon. Yun lamang po at maraming salamat.